Nakipagsabwatan umano si Senator Ping Lacson sa Malacanang para ipitin sa pamamagitan ng mga kaso ang ilang senador sa Cayetano Block. Yan ang aligasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bumuelta dyan si Senator Ping Lacson. Narito ang balita si Sheena Torno live mula dyan sa Senado. Sheena, good morning. Jade and Admar, magandang umaga. Hindi pa rin natatapos yung Senate Flix o bangayan ng Gatchalian at Cayetano Block dito sa Senado. Isa-isang inilahad ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga dahilan kung bakit labis nang nasisira ang imahe umano ng Senado sa publiko. Ayon sa kanya, nagsimula umano ang mga pangyayaring ito noong maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Pero bakit nga ba ito sinabi ni Cayetano sa kanyang Facebook Live? Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama. Sa pagdinig noon ng komite ni Lacson, ay lumabas na sangkot umano sa maanomalyang flood control projects ay sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero, bagay na itinanggi ng mga senador. Ang malala pa raw dito, mismong si Senator Lacson umano ang nakipagsabwatan sa Malacanang para gipitin ng mga kaso ang tatlong senador. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa majority nila, no? Nakipagsabwatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. Paliwanag ni Cayetano, nag-ugat ang mga ito noon kung saan nais ng kanilang grupo na ilagay bilang Senate President si Senator Loren Legarda. Kakasuhan niyang tatlong senador kung iboboto na mga ito si Legarda, bagay na hindi gusto ng Malacanang. Pero ang mga alegasyong ito ay maring itinanggi ni Senator Ping. Sa kanyang pahayag, iginit ni Senator Ping na pinagtibay lang umano ng Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan ang mga natuklasan ng komite noong kanyang panunungkulan. Dagdag pa ni Senator Lacson, wala umanang saysay ang mga alegasyon ni Cayetano na tinawag niyang disgrasyadong ex-Senate President. Dagdag pa ng senador, mas makabubuti raw kay Cayetano kung mag-Facebook Live na lamang ito. Samantala inalok naman ni Cayetano si Senator Win Gatchalian na kinikilalang Senate Pro Tempore at Acting Senate President ng kanyang grupo na magpulong. Ito'y upang maresolba ang girian ng Cayetano at Gatchalian Block sa Senado. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Una na ring sinabi ni Gatchalian na bukas siyang makipagdialogo sa Cayetano Block sa gitna ng isyu ng Senate Presidency. Sa huli may mensahe naman si Cayetano kay Gatchalian. Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Sa mga oras na itanong kung sa pamamagitan ba ng focus yung gagawin na dialogo o meeting, ito ba kasama ba dito yung 22 senators or tanging sina Gatchalian at Cayetano lamang yung mag-usap? At sa isang podcast interview naman ay pinabulaan na ni Senator Cheese Escudero yung mga aligasyon na may Malacanang sa likod ng kanyang maglipat ng grupo dito sa Gatchalian Block, no? At nilinaw niya na ang panig niya ay para sa Senado at hindi para sa Malacanang. At ang kanyang paglipat umano ng grupo ay tama lang umano. Mga ka-partners. Sheena, may mga sinasabing magkakaroon ng special session. Yan ba ay matutuloy dyan sa Senado? Jade, sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa palasyo kung magkakaroon ba ng special session dahil dahil si Pangulong Marcos ang magpapatawag dito at dito rin natin malalaman kung magkakaroon ba ng muling botohan para kung sino talaga yung mailalagay o mapapalitan na maging Senate President.
Alright. So, ngayong araw na ito, inaasahan din natin na yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna nga ni Senator Erwin Tulfo ay magaganap. At imbitado pa rin yung Brave 18. Sila ba ay nag-confirm magdadalo din sa pagdinig kung sakali man matutuloy ngayong araw? Tama ka, Jade, no? Alas 9 nga ng umaga ay magkakaroon ng Blue Ribbon hearing itong grupo ni Senator Erwin Tulfo. At doon naman sa kung tanong na confirm nga ba itong Brave 18, wala pa tayong konfirmasyon pero may mga informasyon tayong natanggap na hindi dadala itong Brave 18, maging yung kanilang legal counsel na si Attorney Baligot at maging si dating DNR Secretary Mike Defensor dahil may nangatanggap nga tayo na posibleng i-contempt lamang ang mga ito at makulong dito sa Senado at mapipigilan na sila or pipigilan nga silang magsalita at ilabas yung kanilang mga nalalaman patungkol dito sa mali-maliang flood control projects. Pero mamaya aasahan din natin dahil may mga congressista rin inimbitahan itong grupo ni Tulfo na pinangalanan na tumanggap ng mali-maliitang pera kagaya na lamang itong Congressman Adyong, ni Congressman De Lima at iba pa at maging sa Dr. at maging yung pari no, na sinasabing tumanggap din ng mali-maliitang pera patungkol dito sa flood control projects. Jake. Sheena, magandang umaga si Admar ito. Kaninang umaga, inaresto din yung contractor na si Curly Discaya. Hindi na ba siya maisasama sa investigasyon dyan ngayon sa Senado? At Mark, patungkol naman doon kay Curly Discaya, inaresto na nga siya no, kanikilala ng PNP sa ITG. Patungkol naman doon sa kung siya may iimbestigahan, yan pa rin aanamin natin dahil hindi wala pa namang sinasabi ngayon na impormasyon tayo natanggap doon sa grupo ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta at grupo din ni Senator Erwin Tulfo kung kabilang pa rin pa siya sa iimbestigahan bagamat siya ay may warrant of arrest na at siya ay dadalhin doon sa Malolos RTC. Yan yung aantabayan natin kung kasali pa rin ba siya or iimbitahan pa rin ba siya ng Senado para humarap dito patungkol sa kanyang manalalaman sa manumalyang korekto at Mark. Oo. At Sheena, linawin ko lang, naka-work from home pa rin ba yung mga Senate employees sa ngayon? Jade, may ilan pa rin dito no dahil back to hearing nga. So may mga empleyado pa rin na nandito na present pa rin sa kanilang mga trabaho dahil may mga Senate Secretary, may mga Senate Secretary na in charge doon sa committee hearing, may mga usaa rin. So ilan pa rin na mga kanya-kanyang opisina, lalo na yung mga especially itong opisina ni Senator Erwin Tulfo kumbaga present dito sa kanilang trabaho itong mga empleyado. At yung mga taga-PNP CIDG, nandyan pa rin ba? Or nakaalis na kasi matapos kang maaresto itong inaresto nila si Curly Discaya? Jade, sa ngayon wala na yung PNP CIDG doon sa babangan ng Senado dahil doon yung detention facility dito sa ground floor area, yung detention facility ni Curly Discaya. Kanina nakaalis na rin sila mula dito sa Senado. Alright. Maraming salamat, Sheena Torno, live mula dyan sa Senado.